Okay, susundo tayo ngayon kay Mrs. sa labang. Ang topic natin ngayon ay yung mga pwede nyong maging gastos kay doming nyo this 2024, at saka yung mga nagastos na natin, para meron kayong basis kung ano yung mga pwede maging gastos, at saka may idea kayo kung ano yung mga nagastos na natin, issues, mga inayos or may pinalitan or in-upgrade. Okay, samahan nyo ako, pag-usapan natin. Okay, daang hari. Simulan natin sa yung huling pinagkagastosan natin, yung gulong. So, alam nyo naman, sa mga nakapanood na, nagpalit tayo ng gulong itong nakaraan lang, pero likod lang. So, yan, sabi ko nga lagi, kung may gagastosan kayo sa motor nyo, unahin nyo na yung gulong. So, inabot tayo dyan ng 8,900 kasi credit card ginamit natin. Kahit na straight payment, medyo mas mataas daw talaga pag credit card. Pero kung cash, nasa 8,400, 8,500 lang yan. Tapos yung unahan, hindi pa tayo nagpalit, pero magpapalit kayo. Ang naalala kong kuha ko dyan, nasa 8,100 or 8,200, ganun lang yung mga range nyan. Batlax T32. So yun pa rin yung pinakabit natin sa likod, kasi okay naman siya. Bukod doon sa nasira kagad yung sa likod, kasi wala, hindi natin na-maintain na running flat siya, kasi pumangit yung kain. Okay, next, PMS to, kakapa PMS pa natin kay Press. Ito, may update tayo rito kasi sa last video natin ng update sa mga gastos, nasa 1617 lang yung presyo ng PMS. Pero ngayon, nagbago na, 17 to 18 na. So yun yung update natin doon. Hindi naman siya palaging ginagawa. Sabagay, mas madalas pa yon kaysa sa upgrade, diba? Pero 100 pesos lang naman yun ang dagdag. Tumaas kay Press dahil tingin ko mahal yung langis na binibil na kuha niya, kaya tumaas. Kasi kay Press nagbabago-bago, minsan 17, kaya 17 to 18. Minsan basta yun lang yung range, 17 to 18 yung PMS. Change oil o ano-ano. So kung last year kayo kumuha ng doming, tapos lagi yung ginagamit, eto hindi tayo nagpalit pa. Hindi tayo nakapagpalit nito na tong year kasi December tayo nagpalit. Ito ay yung air filter. Yung presyo lalagay natin dyan. Tanong natin kay Press. Nakalimutan ko na Air filter, tapos fuel filter, tapos coolant. Coolant nasa 200 plus lang yon, yung ready to use. So madali lang naman. Ang mahirap doon yung flashing. So pagka balak nyo, isabay nyo lang sa PMS, kasi kay Press pag sinasabay mo ibang gagawin, nag-iiba yung presyo ng labor nya, o kaya minsan wala ng labor. Pero hindi palagi paminsan lang. So pagtapos ng coolant, magpapalit na rin kayo ng spark plug pagka medyo may edad na. Sama yun sa pinapalitan talaga ang pinalit natin. Hindi rin to this year, pero baka magpalit na kayo this year. So yun nga, ang suggestion ko dyan, yung NGK Laser Iridium. Medyo mahal pero maganda yung performance, gumanda yung takbo nya. Mahalata mo talaga pagka nagpalit ka, ramdam na ramdam. So lagay ko rin dyan sa yung link sa description ng video natin nung nagpalit tayo. Nakakuha tayo ng bagong top speed dahil nga sa spark plug na yun. Sa mabot ng 167, mga ganun lang. Tinest lang naman natin, mabilis lang. Gumanda yung idle nya, ganda ng, parang smooth ng vibration. Kaya yun, marerecommend ko talaga yun. So yung spark plug nasa 2.3 yun, 2.2, 2, 2.3. Doon nag-range yun. Yan lang alam ko, yung kuha natin 2.3 plus yun
kay press na din doon sa may sa contact niya. Tapos syempre laging palitin dyan yung brake pad. So mga walang presyo na sinabi ko, i-flash ko dyan yung mga presyo para may idea kayo kung magkano. Okay, so yun nga, tingin ko kung last year kayo kumuha, sana hindi pa, pero kung papalit na kayo, yung chain medyo magastos din, nasa 3.6 yata yung bilhin natin doon. Yung DID, yung 520 ba yun? Basta lagay kayo lang dyan, pati yung link kung saan tayo bumili. Okay siya, maganda. Okay, so next, dito naman tayo sa mga nagkaroon tayo ng issue na gastos. Yes ma'am, sira na. Okay, MCX. Yung next na topic natin, yung ano, base gasket. Hindi natin to na experience na ulit, pero sinama ko siya kasi meron tayong update sa presyo. Kasi yung una tayo nagpagawa, yung base gasket, inaabot siya ng 6.1. Pero hindi lahat yon. Yung parang nasa 3.8 o 3.6 lang yung labor doon. Yung iba yung mga langis, yung mga pinalitan nila. Kasi sa atin yung mga gasket yung pinalit, tayo yung bumili nun. So bali ganun, pumapatak lang siya ng 3 plus 3.8 lang yung labor ni EA Ninja. Pero may napalitan ako, tsaka may mga nag-comment din dun sa mga videos natin na yung labor ni EA Ninja ngayon, base gasket ay 6,000 na. So mataas yun, ang laki nung tinaas niya. So gastos, masakit sa bulsa. Pero buti na lang, si press mura lang sa mingil pag ganun yung issue. 2.8 lang ay, ang huli ko naalala, 2.8 lang yung ano niya, labor niya sa base gasket. So kung gasket lang yung issue mo, bago-bago pa yung motor mo, pwede pa yung ibang gasket, yung base gasket lang yung nagka-issue. So pwede nang hindi papalitan yun, yung nasa taas sa gasket na dalawa. So ang papalit lang naman, belomoid lang naman. Si Pops nakaano na mayroon na siyang belomoid na ewan ko na, may naka-ready na siyang nakakat. Pero may nakikita na kasi ako ng mga belomoid sa anong dati, nakabutas na yung belomoid niya. Ibig sabihin may mga ginawa na siyang base gasket. So ayun, so yun yung update natin doon. Tumaas na EA Ninja, pero nakakita tayo ng alternative na malayong mas mura. At hindi naman na huhuli yung quality ni Press JC sa pagkatrabaho. Huwag natin compare yung dalawang shop, pero yung gawa parehas ayos. Next, yung ano, ignition coil. Yung namatayan tayo sa ulan, akala natin dahil sa ulan, ignition coil pala yung issue. Pero na-solve naman nung pinalitan na yung ignition coil. Meron din tayo nung ano, video na paano matetest kung ignition coil nga yung issue ng ano nyo, motor nyo. Simple lang, lagay ko sa description yung link. So sunod, yung umingay yung makina, pinalitan yung tensioner. So lagay ko rin dyan yung presyo kung magkaano nung kinabit. Kagaya na sabi ko, pag kami ganun, sinasabay ko lagi sa PMS. Kasi kung minsan kung madali lang gawin, hindi na sinisingil ni press yung kabit, inaano na lang niya, sinasama na lang niya doon sa labor ng PMS. So yun yung mga naging issue natin na gastos, yung issue na gastos. Itong next, hindi na to kayo nang bahala rito sa next. Ito yung mga wala na tayo ditong babanggitin na pwede nyo ma-encounter kasi ano naman to, upgrades naman to So depende na lang kung gusto nyo. So itong mga section na to, lahat to, ito yung mga naging gastos natin noong this year 2024. So unahin na natin yung pinakasulit. Ito ang TPMS. Di ba lagi ko sinasabi sa
last sa video natin na tungkol sa mga upgrades, sinasabi ko na pinakasulit na naging upgrade natin ay itong ano, handlebar riser. Ngayon, dalawa na sila. Match na sila, match. Para silang sulit, para silang number 1. Kasi laki tulong nito. Kasi dati, araw-araw ako check ng gulong bago umalis, ganun. Yung tire pressure. Tapos yung, hindi ko na kailangan yumuko. Ano na lang, yan na lang tinitignan ko. Minsan lang medyo mabagal mag-update. Lalo na pag tinanggal mo to, pinarada mo sa opisina, ganun sa ginawa ko dati. Tinatanggal ko yan. Pagbalik ko sa motor ko, ang tagal niya mag-update. Maabot siya ng ilang minutes, mga 5 minutes. Pero 5 minutes lang naman. Pabiyahe ka na, mag-adjust siya. Tsaka magandang bagay kasi nung nasira, teka lang, may tumatawag. Dito na sa malapit, mga stoplight. Sige. Yun nga, yung nasira yung pito natin. Yung parang napunit siya. Nasa expressway pa naman tayo. Delikado yun. Nauna ko siya nakita dyan. Nag-alarm siya ng kulay red. Tapos tumutunog yan eh. Pero hindi mo man siya maririnig kung nasa expressway ka na eh. Pero nakita ko pa rin siya. Bago ko maramdaman na nahirapan na pala yung gulong natin kasi wala nang hangin. Kasi may epekto yun sa handling mo eh. Nung huminto nga ako, medyo nag-wobble na. Eh, mahirap yun kung nasa expressway, di ba? Tapos binilisan mo pa. Hindi mo na alam na wala na palang hangin yung gulong mo. Buti na lang may ganito. So malaking tulong yan. So yun yung ano. Sunod, ito, yung lagayan ng cellphone. Mura lang yan, 400 plus. So ako na rin nagkabit. So okay siya, may lagayan ka dyan. Tapos sunod, yung nga pala, yung pito natin napunit, di ba? So nung naayos siya, pinalitan natin siya nung nagpalit tayo ng gulong, pinapalitan na rin natin ng stainless na pito para matibay. So maganda naman yung resulta, naka 90 degrees siya, hindi siya diretso para madali rin bombahan. Tapos sunod natin pinalitan yung MDL kasi nga matagal na siya, dumarating talaga yung point na nasira na yung sa right side. So nagpalit tayo ngayon ng Future Eyes F150. Ano siya, 3.8 naman. Maganda, maliwanag, tsaka ano, sulit. Maganda yung buga, tsaka ang ganda ng pindutan. Ito. Balikan kayo. So habang naghihintay, mag-subscribe muna kayo, okay? Ang hindi mag-subscribe, may tayo sa puwet. Go. Wala, trip ko lang. Go. Wala naman ticket ibigay, di ba? Oh, ganda. TRK Benelli. Hindi pwedeng hulugan. Ayun, so yun yung mga naging gastos natin this year. Saka yung mga gastos na tingin ko pwede nyo ma-encounter ngayong taon. Okay, so sana makatulong kahit papaano. Meron kayo idea. Tsaka ma-discover nyo si Press na mas mura dun. So may option kayo ngayon. Okay, so dito muna natin tapusin. Thank you na matindi. Hanggang sa muli. Bye-bye.